Kasi nag-ano kami kanina, nag Santa Cruz, nag-parade kami. May mga reyna kami sa sa parokya namin. At doon, bago ang parade, nagmisa. At sa humiling ni Father, sinabi doon na nag-umpisa daw yung Santa Cruzan sa sa totoo ba yun, nasa ama ni sa ina ni Constantine. Nag-umpisa ang Santa Cruzan. Yes, tama yan, brother. Yun ang dahilan na mayroong Reyna Elena at Constantino, dahil ang ina ni Constantino is Saint Helena o Santa Helena. Siya po ang nakakita sa cross mismo na napakuha ng ating Panginoon Sus at nagmimilagro. Kaya hindi naman ma-identify kung cross ba yun sa ating Panginoon Sus, nawala ng Andre. At saka tatlong cross man yun sa dalawa sa dalawang tulisan. So, unang-una, pinahipo ng may sakit, gumaling ang may sakit. So, yon ay sa mga history kung kailan noong 326 AD, recovery from Persia, September 14, 628 AD. Ang ating basahin mo na yung finding of the cross, once burned at the temple of pagan goddess. And then, yung goddess na Venus. So, yon ang dahilan na si Santa Helena ang nakakita. So, mayroon tayong Santa Cruzan at saka mayroong Reyna Helena at Constantino, brother. So, based po sa kasaysayan ng simbahan. Kasi yung kapatid ko na pare uuwi ngayong June. Pwede ba na siya maka-bless ng mga para maging sacramental, bro? Yung mga oil, yung mga yung mga ginagawang sacramentals ba? Pwede ba siya mag-bless? Hindi siya exorcist, pare lang siya. Pwede naman, lahat ng pare man, brother. Ano bang congregation siya sa isang religious? SBD. SBD, okay. Pwede naman, basta gamitin yung deliverance prayer, yung ritual ni Father Sikia, yung blessing sa mga sacramentals. Lahat ng pare ay pwede mag-bless, maliban na lang tayong mga lay. Okay. Magbili na lang ng yung libro ni may guide na yun doon, bro. Okay, pwede. Basta gamitin yung aklat ni Father Sikia, prayer, deliverance prayer ni Father Sikia. Messenger room. Sino mo tatanong sa messenger room? Good evening. Bro, may tanong po. Okay. Po. Dek. Asa to? Yes po. Dek? Apo. Okay. Go ahead, Dek. Yung about sa pangungumpisal, sa apostol lang daw po yung ina-appoint yun. Sabi ng mga born again po. Totoo po ba yun? Hindi sa apostol lang yun. Kaya nga merong sinasabi doon sa unang Timoteo 4:14. Ay, tama ba yung ko? Na talata? Basahin ko nga lang para makasiguro ako. Unang Timoteo 4:14. Ayan. Sabi ganito. Huwag mong pabayaan ang kaloob na ibinigay sa iyo ng magsalitang mga propeta at ipatong sa iyo ng mga matatandang pinuno ng iglesia ang kanilang kamay. So, pwede niyang gamitin yung authority natanggap niya sa ordination. Once naordinahan na siya, pwede na niyang ma-apply ang authority hawak ng ng nararapat sa kanyang authority na natanggap. Halimbawa, siya dati ay isa lamang ordinaryong diakono. Nung siya ay naordinahan bilang pare,
Pwede na siyang tumanggap ng authority sa mangungumpisal. Dahil yun ang trabaho ng pare eh. Yung mga apostol, mga pari sila, mga pare, mga obispo sila. Nagagawa nila yun eh. At yung authority, ibinigay sa iglesia. Pag sinabing iglesia, hindi lamang sa mga apostol, kundi sa mga authority susunod sa kanila. Para ang iglesia magpapatuloy, hindi titigil ang oras. Brother Dekdek? May sinabi pa si Bro John rin kagabi na ang Diyos ay pwedeng magawa niya lahat, yung kamatayan po, yung namamatay na pwede siyang mamatay po yung Diyos na literal. Literal po ba? Brother John Ray, sa'yo yung Brother John Ray. Wala nang camera mo. Anong sinabi ko kagabi? Bro, ano yung sinabi Hindi ko po sa kagabi? Diyos, pwede po siyang mamatay. Pwede po Ganun siyang po ba? Ang mamatay. pagkating kagabi. Hindi, ang Diyos hindi siya namamatay. No? Pero kaya niyang magpakamatay para sa iyo. At ginawa nga niya yan. Pakibasa nga Bro Jando ang John 10:17 and 18 Bro Jando. Okay, John 10:17 and 18. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama, sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakakuha ng aking buhay. Kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito'y tinanggap ko mula sa aking Ama. Malinaw, wala makakapatay sa kanya. Ang Diyos hindi kayang patayin. Pero kung nais niyang magpakamatay, kaya niyang gawin 'yun. Kasi hindi naman niya gagawin 'yun na walang dahilan. Ang dahilan nun, kaligtasan. Kaya kung tanong mo, ang Diyos ba ay mamatay? Hindi, pero kaya niyang magpakamatay. Okay? Klaro yan ha. At literal yan. Siyempre, yan naturo na simbahan, no? Dito sa The Teaching of Christ, a Catholic Catechism for Adults, dito sa page 101 to 102, napakalinaw dito. No, na literal talaga namatay ang Diyos. Tika ha, basahin ko ha. May katekismo tayo na literal talaga, kaya yung nagsasabing hindi literal, huwag kayong maniwala dyan. Dito tayo sa nababasa talaga na turo na simbahan. Saglit ha, basahin ko muna ha. Page 100, wait. Kasi may mga batayan tayong pinangahawakan eh. The Son of God humbled himself. Ano ba ito? 102? Ito na ba yun? Basahin ko lang. To say that is humble is not himself to be gone among his divinity, indeed his humanity. Wait lang, saan ba yun? Ayan. Ito. Pakinggan mo ha. Ano to? The Teaching. Pakita ko yung libro para mag-share, mag-camera lang ako. Hello everyone! I-share Pakita ko lang. Ko lang, italikod ko lang yung camera para makita nyo yung libro. Yan o, libro. The Teaching of Christ, a Catholic Catechism for Adults. Yan. So, dito sa page 100, yan. Page 100, dito sa baba, mabawasan natin dito. Yan o. Basahin ko. Because Jesus, basahin ko na lang, no? Wait lang. Ayan pa, hindi ako mahirapan. Because Jesus is one person who lives in two distinct natures, one can truthfully say of the Son of God, whatever is true of him in either of his natures. He suffered and died in his human nature, and he is God. And so we may say that God suffered and died. This is literally true. Literal talaga. Ulitin ko papakita. Ano? Kita bang literal, Bro Jando? Yan. Literally true. He is Literally God. true. And so we may say that God suffered and died. Ayan o, God suffered and died. Tapos, this is literally true. Literal talaga sabi ng simbahan. Kaya, pag may narinig ka na nagsabi, hindi literal na namatay ang Diyos, saan ka pa maniniwala? Sabi ni Kristo, Lucas 10:16, po dyan do, pakibasa. Ano yan? Lucas? Yes, 16. Lucas 10:16.
Okay, ito naman sabi sa 16 ng Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig. Ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin. At ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin. Kaya sino man ang hindi nakikinig sa simbahan ay hindi nakikinig sa Diyos. Literal yun ang kamatayan ng Diyos, kapatid. Berjando? Dek-dek. Yung pagka-Diyos po ba ni Jesus, yun po bang namatay? Hindi. hindi. Ang namatay, ang persona ng Diyos. Okay? Kaya nga siya nagdagdag ng isa pagkalikasan, yun ang pagkatao. Kasi hindi pwedeng mamatay ang pagka-Diyos. Ang namatay, ang kaniyang pagkatao. Pero remember, when we say pagka-Diyos at pagkatao, nature yan. Ibig sabihin, ang nature, siya yung principle of the action. Ang mag-act ng action, yung persona. Nagets mo, bro? Halimbawa, ang ibig kong sabihin, ang nature, hindi yan napapatay. Hindi yan nasasaksak kasi nature nga eh. No? Abstract term siya. Ibig sabihin, existed siya, pero hindi siya nahahawakan, hindi siya na nakikita kasi abstract term siya. Nandyan siya, pero hindi mo siya mahahawakan. Tunay siya, existed siya, pero hindi siya mahahawakan, hindi siya nakikita. That is abstract term, nature. Halimbawa, yung feelings. May feelings ka, pero nakikita mo ba yung feelings? Hindi. Pero totoo may feelings kasi may nararamdaman ka. Pero hindi mo yan makikita. Part yan ng nature. So yung nature, hindi yan nakikita, hindi yan nahahawakan, pero totoong may nature. At yung namatay sa ating Panginoong Jesucristo, nature niya yung pagkatao. Sino ang sinaksak? Yun bang nature? Hindi. Yung persona. Yung nag-act ng nature na mamatay. So yun ang nag-act, yun ang namatay. So sino ba yung persona na yun? Ayon sa turo ng simbahan, Diyos. So namatay ang Diyos. Huwag mong sabihin na namatay ang pagkatao lang. Paano mo papatayin ang pagkatao kung wala ang persona? Yan ang turo ng simbahan kasi person and nature is a different distinct. But they are, ano sila, ano ba yung term nun? Subsist in the nature, subsist in the person. Sabaga, yung nature andyan sa persona, hindi ang persona ang nasa nature. So, kung sinabi mong pinatay, sino? Hindi ano. So, sino ang pinatay? Ang person. Ano yung persona na yun? Hindi naman ang persona ng Panginoong Jesucristo, hindi naman human, divine. So, Diyos. So, namatay ang Diyos. Pero, anong nature ang namatay? Yung pagkatao, hindi ang pagka-Diyos. Kasi kung papatayin mo ang pagka-Diyos, damay na ang Ama at Espiritu Santo. Nakuha mo, bro? Dek-dek. Gets ko na po. Kasi sa unang Timoteo 1:17, di ba? Ang sabi doon ng Diyos ay walang kamatayan. Yes, Alam ko yung God literal yung talagang pagka-Diyos ang namatay. Yes, it refers sa kanyang pagka-Diyos. Kasi ang pagka-Diyos ni Kristo hindi namamatay kasi espiritu yan. Kaya nga nagpakatao eh. Kasi paano mo papatay ang espiritu? So nagdagdag siya, ang turong simbahan, assume human nature. Pag sinabing assume, sa paliwanag sa Fundamentals of Catholic Dogma, assume, nagdagdag ng human nature. So nagdagdag siya para mayroon na siyang properties of dying. Kasi sa divine nature niya, wala siyang property of dying. Hindi pwede mamatay ang Diyos. Kinakailangan kasi sa batas ng Diyos, ang makapagpatawad ng kasalanan, kinakailangan sa pamamagitan ng dugo. Walang property ang pagka-Diyos ng ganun. Kaya, kumuha siya ng property ng pagkatao, idinagdag sa kanyang persona. Hindi nagkaroon ng another person. Same pa rin ang person, yung second divine person pa rin ang gumanap noon, at idinagdag yung pangalawa niyang kalikasan, yung pagkatao. Kaya nga sa kalikasan yung pagkatao, mayroon na siyang laman at buto. Mayroon na siyang dugo. Galing kay Mother Mary yung kalikasan na yon. Kaya nung namatay siya, ang namatay, pagkatao lang,
Pero ang pinatay ang Diyos, hindi ang tao lamang. Kasi kung tao lamang, mali yan kasi wala siyang human person. Wala siyang human person. Ang ating Panginoon Kristo walang human person. Meron siyang human nature pero hindi human person. Ang ating Panginoon Kristo, divine person with two natures, yung human and divine. Kaya nung pinatay siya, namatay across humanity. So yan ang turo ng simbahan. Kung sino, ang tanong sa kamatayan ng Panginoon Kristo, ang tanong dapat, sino ang namatay? Hindi ano ang namatay. Kasi kung ang tanong ano ang namatay, pagkat tao. Pero Yes, sino bro. ang pinatay? Ang Bro Diyos. Junri, magdadagdag ako dyan na yung yung God died nga, ang laki ng problema ng mga ibang CFD dyan no? Hindi daw very good. Subukan natin example na to. Even yung pagka Mother of God ni Mama Mary, questionable yan, no? Kina-question nila sa mga simpleng kasi. So yung natural mo, hindi mo pwedeng isipin kagaya na sabi mo, hindi siya mamatay. Lalong walang nanay ang Diyos. Di ba? Ang totoong Diyos. So ngayon, tanong kita para mas madali mo maintindihan, kapatid. Ang tanong ko sa iyo, si Jesus ba na anak ni Mama Mary ay tao? Kapatid? Yes po. Yes. So ngayon, ang pagkatao niya, si Jesus ba ay Diyos din? Tama? Tanong ko po, si Jesus ba Ano ay po? Diyos din? Kapatid, Yes, Muslim hindi po. hindi makasabi. So yun. So pag hindi mo pwede paghiwalayan yun. Kaya pag sabing Mother of God, kaya may pagka tinanong, mahirapan kang sumagot. Pag sinabi mong si Jesus ba may nanay? Yes. So si Jesus ba ay tao? Yes. Siya ba ay Diyos? Yes. So may nanay ang Diyos. So ganun lang kasimple yung kapatid, no? Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Ang tinatawag yan, infinite divine, no? Infinite divine. Pag sinabi mong infinite divine, dalawa na ito niya talaga, hindi mo kayang paghiwalayin. Pwede nating sa yan parang si Bayaning Jose Rizal pinatay. Sinong alinang namatay? Yung katawan ni Jose Rizal. Pero yung pagkabayani nun, yung espiritu nun na talagang malakas sa pagiging kaya niyang ibigay yung sarili niya, yung malakas ang espiritu niya pagbibigay. Yung pagkabayani niya, hanggang ngayon bayani yun, hindi mo mapapatay yun. Ibig sabihin doon, yung divine natures ng ating Panginoong Yesus, hindi natin pwedeng ipaghiwala yung pagkadito niya. Kaya nga, ino-consider mong namatay yung Diyos because of the natures of the divine natures, kapatid. Naintindihan mo? Mas klaro, kapatid, no? Sa metaphysics, ang person, sige, nature tayo, umpisahan natin sa nature para matuto itong mga nakikinig ngayon. Ang metaphysics na tinuturo sa atin ng simbahan, ang nature at divine, ang nature at ang person, magkaiba po yan. Hindi po ang person, kasi ang dami nating naririnig, pag sinabing divine, yun na yung person. Hindi po. Hindi po, no? Ang iba ang nature sa person. Okay? Nature meaning the principle of every action. Ibig sabihin, sa nature kinukuha ang lahat ng galaw. Halimbawa, yung nagpagalaw, nagmilagro ang Panginoong Jesucristo, na nagbuhay siya ng patay, naglakad siya sa tubig, etc. Yung gawain ng Diyos. So, anong nature ang i-attribute natin gawain na yon? So, siyempre, doon sa divine nature ng Panginoong Jesucristo, hindi sa human nature niya. Kasi bilang human nature niya, limitado ang ating Panginoong Jesucristo, hindi nga niya alam ang lahat. Diba? So, doon naman sa isa pa niyang kalikasan, yung kanyang human nature, ano ang kanyang, doon, ang property sa kanyang human nature. Yun yung kumain siya, umiyak siya, natulog siya, napagod siya, namatay siya, naghiwalay ang kanyang katawan at kanyang kaluluwa. Yun ang part sa kanyang human nature. So,
Pero yung dalawa na yon, kahit magkaiba ang kanilang function, iisang persona lang ang gumagalaw. Ang doer of the action. Yan ang meaning ng person. The doer of the action. Ulitin ko. Ang nature, principle of every action. So lahat ng lahat ng galaw ng Panginoong Jesucristo ay nagdidepende sa kung anong nature niya na kinukuha. Okay? Ang person meaning doer of the action. Siya naman ang gagawa nung lahat ng attributes, lahat ng kalikasan, divine or human, ang gagawa nun ang person. Kaya yung nagmilagro, divine nature ang gumawa, divine nature ang pinagkuhanan, pero ang gumawa ang divine person. So yun namang namatay, na kumain, napagod, nauhaw, sa human nature kinuha yung kalikasan, pero ang divine person pa rin ang gumawa. Kaya nung namatay si Panginoong Jesucristo, humanity, kinuha yung kalikasan na yun, pero ang namatay, divine person pa rin. Kaya sino ang namatay? The divine person in human nature. So yan ang pinakamaliwanag na... At hindi mo maihiwalay ang pagka-Diyos niya, kamo. Kasi Diyos naman talaga. Diyos talaga siya kahit sabihin mo tao. Diyos. Ang kanyang persona, Diyos. Walang human person ng Panginoong Jesucristo. Iisa lang persona ang meron Panginoong Jesucristo at yun ay divine. So when you say divine, Diyos, hindi naman pagka-Diyos kasi pagka-Diyos it talks about the nature. So, ang kanyang pagka-Diyos, it talks to sa kanyang attribute sa kanyang pagka-Diyos. Pero ang kanyang person, Diyos yung persona niya, hindi tao. Kasi tao tayo, hindi naman tayo, wala tayong kalikasang Diyos. Tao lang yung kalikasan natin. Ang ating Panginoong Jesucristo is unique kasi iisang persona lang siya, pero meron siyang dalawang kalikasan, pagka-Diyos at pagka-tao. As simple as kapatid, no? As simple as yung physical. Yan, yung physical. Yan, namatay siyempre physical. Pero yung pagka-Diyos nun, hindi talaga mamamatay yun. Pero yung physical niya, hindi mo pwede ring itanggalin doon yung pagka-Diyos. So, medyo mahirap siya intindihin, kapatid, no? Pero just have faith and believe. Mayroon sa Catechism of the Council of Trent, ganun din ang paliwanag. God died because sabi rito, the divinity of Jesus cannot be separated. So, yun na lang po siguro, medyo mahirap siyang intindihin. But, yes, kasi sabi ko kanina, physical niya, hindi mo pwede rin tanggalin kasi nature subsists in the person. Pag sinabing subsist, nandoon sa persona. Yan ang turo ng simbahan sa hypostasis ng ating Panginoong Jesucristo. Hypothesis, yes.